Kitang-kita ko sa pinto ang pagtataksil ng asawa ko at ng kapatid ko hanggang sa para akong binagsakan ng langit at lupa nang makita ko ang ginagawa ng asawa ko at ng kapatid ko. Ang pinakamasakit pa ay wala namang ginawa ang mama ko, kundi pinabayaan lang sila at ang sabi pa niya sa akin ay ipaubaya ko ang asawa ko sa kapatid ko. Itago niyo lang ako sa pangalang Liza, isang single mom, at hindi rin kami kasal ng asawa ko ngayon. Nakatira somewhere in Mindanao. Gusto ko lang po ibahagi itong karanasan ko na hanggang ngayon ay parang bangungot pa rin sa akin. Hindi ko akalain na sa loob ng tahanan ko mismo mangyayari ang pinakamasakit pwedeng maranasan ng isang asawa at anak. Simula pa lang po ay napansin ko na parang may kakaiba sa kilos ng asawa ko at ng kapatid kong babae. Madalas silang magbiruan, nagkakantiyawan sa harap ko at minsan kapag dumarating ako galing trabaho, bigla silang nagkakahiyaan at parang may tinatago. Naisip ko noon na baka ako lang ang nag-iisip ng masama kasi mahal ko ang asawa ko at tiwala ako sa pamilya ko. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang hinala ko. Kapag tinatanong ko si mama tungkol dito, lagi niyang sinasabi na huwag daw akong mag-isip ng kung ano-ano at baka raw ako pa ang masiraan ng loob sa kakaisip. Kaya kahit masakit pinili kong manahimik at magtiwala. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho ako, naiwan ko ang cellphone ko sa bahay at ginamit pala ito ng anak ko. Biglang tumawag sa akin ang anak ko, gamit ang cellphone ng kapitbahay at umiiyak. Sabi niya na magkasama daw ang tita niya at papa niya sa kwarto. Pinagsakan ako ng langit sa nalaman ko. Parang nanlumo ang katawan ko nang marinig ko at agad akong umuwi. Nanginginig ang buong katawan ko habang binabaybay ko ang daan. Pagdating ko sa bahay, nandoon si mama sa may pinto ng kwarto at nagulat ako sa nakita ko dahil nakita ko ang mama ko na nakatayo doon sa may gilid ng pinto kung saan nagtataksil ang asawa at kapatid ko na para siyang anti-guardia. At nang makalapit ako sa pinto ay rinig na rinig ko yung mga ingay nila na talagang gumagawa sila ng milagro. Nagalit talaga ako kay mama at napagsabihan ko siya, namura ko siya nang hindi ko sinasadya at ito pa ang kanyang sinabi sa akin. Nanlaki ang mata ni mama at sinabing, hayaan mo na lang ang kapatid mong maging masaya. Nang binuksan ko ang pinto, lockdown ang katawan ko, nang makita ko ang naging eksena nilang dalawa, para silang si Adan at Eva. Noong unang panahon, nawala malang iniwan na takip sa katawan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, gusto kong sumigaw, gusto kong manakit, pero wala akong nagawa, kundi umiyak ng umiyak. Ang mas masakit pa nang humingi ako ng tulong kay mama. Akala ko kakampihan niya ako bilang anak niya. Pero sa halip na ako ang damayan niya, siya pa ang nagtanggol sa dalawa. At sinasabi na huwag ko na daw palakihin ang gulo. At sabi pa nga niya parang nagmamahalan naman daw ang dalawa. At isa pa daw, buntis daw ang kapatid ko. Doon na kumulo ang dugo ko. Buntis pala ang kapatid ko. Humingi ng tawad sa akin ang asawa ko. Pero paulit-ulit ko siyang sinampal. Hanggang sa nagsawa ako. Pero inulit niyang humingi ng tawad na pananagutan daw niya ang kapatid ko dahil may anak na sila at kami, wala pa at hindi rin kami kasal. Anong habol ko? Hindi kami kasal at wala din kaming anak. Pero 10 taon kami nagsama. At sa tagal na yon, minahal ko siya. Minahal ko siya ng totoo. Ganun na lang ba talaga yon? Sa kasal ba o sa anak na babase ang tunay na mag-asawa? Anong habol ko? Hayaan ko na lang ba talaga sila? Ako na lang ang aalis at ang anak ko? Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ba ang mas mabuting dapat gawin? Sana ay may magpayo sa akin dito. Maraming salamat.